word he is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Zubiri. Madam President, the motion was premised on Section 93 of the Senate Rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Hontiveros. Kasi po sinabi niya, while VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yun po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup eh. Hindi naman po coup, karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon, 12 kami. Hindi naman kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses, para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses at paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin, on the other hand. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senator Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, ito pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya,
Imbes na sagutin niya ang aking sinasabi, ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Ang sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, o kung mag-coordinate kayo sa USAA? Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ako lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Oh, gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Yes, thank you very much. That is noted. Senator Rodante Marcoleta, we recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair, Madam Senate President, dear colleagues. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide. Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa isa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan.
Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority eh, na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate, at usually kasi mas mataas ang Senate. I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control dahil po ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman, ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sayo? Sayo? Wala po. Kasi hawak natin ng bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan, at impeachment yan, etc. yan, di 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika nyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo. Hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number 2, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato,
He's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya ngayon ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yung po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang. O yan, walang gagawin niya kung hindi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Why can't we bind together, minority, majority, and be an independent Senate? Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Can you show the video kung anong ginawa sa ating empleyado? Madam President, can I have permission? This is a very short video. It's of public record. I just like, and I want to honor Senator Migs kasi siya tumayo. At sinabi yung ginawa kay Terence Lim ay hindi tama. But I didn't know na ganito pala ang problema. Wag na yung buong video ng buong pangyayari ng May 11. Yun lang pong ginawa kay Terence Lim. O before that, baksak na siya dyan eh. Before that. Yung palabas pa lang. Madam Chair, may I ask, kahit na naghalo yung video, but yung palabas pa lang, okay, can you I will say what it is, but can you show the video yung from the start, yung nanggagaling sa loob? Okay, so what happened is that we ordered, arrested, because they were held in contempt, yung mga NBI agents who nakipaghabulan kay Senator Bato. When they were leaving the building, nagtutulakan, kinuha ng mga taga-NBI at ginulpe si Terence Lim. Just to clarify so that everyone knows, Terence Lim is Senate Security. Is Senate OSA, our employee. Yes. At yung isang taga-OSA naman ay hinarangan at tinabayhan ng isang taga-NBI. Nung gulpi at dapa na siya, lalo pang ginulpe, ayaw siyang palapitan sa medical. At nung siya'y binuhat, dinadala siya at pinusasan at dadalhin siya sa sasakyan ng NBI para dalhin sa NBI. Okay? That's inside our premises. Have I heard anyone say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President at tinatakot pa ang ibang OSAA at isasakay sa kotse at dadalhin sa NBI? Isa lang po sa minority ang narinig ko po. Si Mig Subiri, former Senate President. Did you ever hear me say anything about that? No. Because we're all waiting for the independent investigation. Do you have the video para kitang-kita? Okay. Guys, kanina ko pa sinasabi, excuse me, Madam President. We have the video. Can you show the whole video? Kahit yung Yes. yung palabas pa lang, kahit na sabihin yung hindi kitang-kita siya doon. Mula sa simula, please, yung video. Yung palabas pa lang sila Terence doon sa harap. Who's in charge of the video? Yes, may we request While they're preparing it, Madam Chair, to show the video this is from the what start? will set the tone of why our OSAA was on high alert on Tuesday and Wednesday. And that is why they were wearing vests, and that is why they had to have weapons. Because the NBI was treating the Senate like a palengke. Oh, ayan po. Is that it?
The person in white on the ground is Terence Lim, OSAA, And all of those Senate who are Security. holding and all those holding them back are NBI. Yung NBI pa ang pumipigil. Ang pulis nakatingin lang. Yeah, continue the video. No, show the whole video, yung hanggang binitbit sa kotse. O kaya yung CCTV. Hindi pa nakita nung maraming senador to. Madam Chair, that's one reason na hindi ko sinisisi yung iba sa minority. Kasi ako mismo, hindi ko nakita yung buong, yung buong video. That's why I have communicated to everyone, including to the NBI. Mag-inhibit sila, tapusin natin ng buong buo yung investigasyon. Para makita natin, kahit yung, yung CCTV muna. But the point is, Madam Chair, paglabas pa lang, dinukot siya, ginulpe, ayaw palapitan sa medical. Isipin niyo po, sa loob ng sarili nating, remember, Madam President, this is not a department. We're not the DOJ, the DOLE, DSWD. We are a branch of government. The Constitution says we are a co-equal branch. Ang USAA ba pwedeng manggulpe sa loob ng Malacanang? Ang USAA ba pwedeng manggulpe sa loob ng Supreme Court? Oh, pero ba narinig ko yung dignity natin, New York? Yung ating dignity ay giniba dahil sa NBI? Wala po eh. Si Alang Cayetano pa rin ang pinagbibintangan nyo. Bakit ako ba nang gulpi dyan? Hindi po ako ang pumayag. If you see the video, more than 20 agents of the NBI were allowed in on May 11. And we already napagtagpi-tagpi. The OSAA then and the SecGen were meeting. They even inspected the helipad and all parts kung saan pwesto yung mga NBI. So again, at this point, I'm not making a conclusion. At this point, I'm not pointing fingers. So let me move to the last point. Moving on, moving forward. Do you have the video ba? Pinakita nyo na kanina yung CCTV. O yan, palabas pa lang. O yan. Binubugbog si Terence Lim na OSAA Senate employee. Binubugbog ng NBI sa loob ng Senate premises. At nung binugbog na, ayaw pandalin sa medical. Ayan, nakatayo na. Oh. Footage ng GMA yan. May footage din na. Dinadala sa kotse ng NBI. Pwede ba yung USAA na kunin ang taga-PSG at isakay ng sasakyan ng Senate at kunin sa Malacanang? Pwede ba yung USAA pumasok ng Supreme Court at kunin yung isang security ng Supreme Court at isakay? Yan, pinusasan, isasakay sa sasakyan ng NBI. Yan, tingnan nyo sa kaliwa, yung mga taga-NBI, pinipigilan yung ibang USAA na tulungan si Terence. Pinagtulungan ang isang Senate Security OSAA Terence Lim ng mga taong allegedly, I'm not sure who they are, within Senate premises na namugbog. Ang punot dulo nito ay hindi tayo sigurado kung ano ang kanilang gustong gawin. Madam President, I am 1,000% sure, 10 times over 100% sure that hindi to inauthorize ni Senate President Soto. In fact, when this happened, ako na ang Senate President. So I'm also 1,000% sure na hindi ko to inauthorize. And if you look at our rules and the Constitution, we have jurisdiction over our premises. So, dun sa nagsasabing hindi inatake ang Senado, sige, nagpipigil na nga ako, hindi na nga ako nagsasalita eh. Pero nakita nyo nangyari yan.
So ano yung context ng CONAS? I don't take it against Senator Soto, Senator Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko. They were not senators from 2022 to 2025 when Senator Mig Subiri and the rest of the group had to deal with the PI issue. Okay, that's in the past. So moving na. Okay. So I think lahat naman po tayo na ilabas na natin ang ating mga opinion. And I'm not stopping anyone from talking. It's a holiday on Wednesday. It's a day that Muslim Filipinos will be celebrating. Dapat makiisa po tayo sa paniniwala ng bawat isa out of respect, not sa same paniniwala. And I'm not suggesting we stop talking about politics. I'm suggesting number one, na pagbigyan ako ni Senator Amy na i-withdraw instead of ipa-strike off. Bakit po? Nakalagay kasi sa rules natin, any statement, and I paraphrasing, no, that offends a senator or the institution. No, so theoretically, may sabihin lang sa aking kaibigan Senator Migs, even if it's correct o hindi. It's the reason for this rule. What rule is that? That's yeah. No senator under any circumstance shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution. This has happened many, many times in this August hall. This has happened. We offended each other. But why do you have this rule? Because we're collegial eh. The reality is we have to go home tonight, upset at each other, but we have to go back tomorrow and work. Yun yung spirit nung sinabi ni Senator Pia na nangamusta ba? Because siguro, sa lahat sa atin, bukod sa hindi siya mapolitika, she genuinely treats everyone here as her friend. So when something traumatic happens, many of our kababayans don't know that while myself, Senator Mark, were in my room, Senator Loren, Senator Camille, and Senator Pia, once the security find out na barilan na, rushed into my room, turned off the light, then pushed them into a smaller room, yung banyo. Diba? So it's traumatic. You may criticize what she said, how she said it, etc. But akala ko ba all feelings are valid? Bakit pag na-trauma yung nasa majority ngayon, mali. Pero pag na-trauma yung minority, okay lang. Diba? I'm talking in general. Whether you talk about green, yellow, pink. So, labas na ako dyan. Hindi naman ako Senate President ng buong bansa in the sense that I'm not elected like the Vice President and the President. I'm Senate President, but I am the servant leader of the 24 senators, including Senator Bato. I'm here at your service. Kung papayagan ako ni Senator Amy, then I'll ask her to withdraw. Number two, kung papayagan ako ng minority, tomorrow let's talk about the impeachment, but let's also talk about what are your priorities. What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. 'Di ba? Dahil ang tingin namin, bumaksak na to dati pa. But we're not pointing fingers. Bakit bumaksak? We're just letting history judge it. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsa-start, inuupakan na ako eh. Ganun na ganun nangyari sa SEA Games. When I was Secretary of Foreign Affairs, not a threat, serving everyone, wala akong problema sa SEA Games. As soon as I ran for Congress at sinabing magsi-speaker, kaliwat kanan na yung banat sa akin. But we proved them wrong. Nanahimik kami. Overall champion, most number of gold medals, and it launched the careers of many in the Olympics. So again, I can take that attitude. Sa SEA Games, nagpagulpe muna ako. Actually, wala naman akong choice. Pero hindi kami gumante. Bakit? Because in the end, the performance will decide or will dictate whether we were justified or not yung mga pinanggagawa. So the same with me. Judge me as Senate President every single day, every single week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months, 4 months, di ba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba? So I guess yun lang naman po ang spirit ng ating mga privilege speech dito na very political. Can we go back and start talking again about health? About education, about that's why we were unanimous in retaining and again putting Senator Win as the chairman of the Protect Committee because he was doing a good job in how the government can help us. No, so again, my speech is not perfect. You want to interpolate me in a later date, etc. But
lahat nung nasa minority may tama kayong sinabi kanina. Sabi niyo po, people are watching us. So, Senator Amy, the ball is first in your hands. Afterwards, it goes to the minority. Thank you for giving me this. Oh, sandali lang po, Senator Padilla, na hindi ko tataasan ng boses, brother, ay magsasalita muna daw. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Thank you, Senate President Alan Cayetano. We recognize Senator Robin Padilla. Ginang Pangulo, nais ko lamang pong linawin yung mga napag-usapan kanina. Sapagkat kung meron pong isa dito na naniniwala sa charter change, ako po bagong senador pa lang at nangangampanya pa lang, 2010 pa lang, ako po ay pabor na baguhin ang konstitusyon. Kaya po ako ay tumayo sapagkat napag-usapan po kanina na patungkol po doon sa mga nagfa-file. 19th Congress, 20th Congress, may pina-file po ako. Con-as, ganyan. Kaya po ako, noong tayo po ay naging minority na, nung sila na po ang naging majority, bago pa lang po ako maging minority, ibinigay ko na po ito kay Senator Kiko Pangilinan. At siya nga po ang naging chairman nito. At ngayon po na bumalik sa akin, gusto ko pong sabihin sa lahat na hindi pa rin po nagbabago ang aking intensyon na paghiringan ito. At katunayan, nangyari po itong ganap na ito. Ako na po ang pinakamasayang tao dito dahil napag-usapan po ang charter change. Inuulit ko po, ako po ay pabor dyan. At ako po ay number 1 na isinusulong ang foreign investment, papasukin dito, parliamentary form of government at federalismo. Wala po akong pinagbago magmula nung kumampanya hanggang ngayon. Ito na po ang pinakamagandang nangyari sa balat ng lupa pag pinag-usapan si Senator Padilla. At sana po, mga ginoong at ginang, napakaganda po ng nangyari na nag-uusap tayo dito sa plenaryo. Dahil itong pangyayari na ito, ibig sabihin, tayo po talaga ay mambabatas. Mas maganda po na dito tayo nag-uusap kaysa parinigan po tayo ng parinigan sa media. Ito na po yung pangarap ko. Ito po yung Westminster na sinasabi. Mag-usap tayo, magdebate tayo. Ito na po yun. Kaya sana, mga mahal kong kasama, tanggapin niyo po ang aking pasasalamat, maging hindi payag, maging payag sa charter change, isa lang ang totoo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. We recognize once again Senator Amy Marcos. Yes, maraming salamat po, Ginang Pangulo. At tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. We take note of that and we thank the good senator from Ilocos, Senator Marcos. Since the video has been withdrawn, the therefore, motion of Senator I- Subiri. Yes, Madam President, if I may, because of that, and with the clarity that all of us here want elections sa 2028, hindi Yes. kami papayag na walang eleksyon. Sabi ko nga, magkaroon na talaga ng kaguluhan at we will defend it with our life, the right to suffrage. So with that, Madam Chair, I withdraw also my motion to as it's already been requested by the sponsors of to withdraw the video. Thank you, Senator Migsubiri. Just for the record, it was under your leadership and I was your pro tempore when we resisted the People's Initiative in early of 2024. Yes, so we take note also of all the messages of support in relation to not having a constitutional or constituent assembly leading to a no election scenario. Kung halimbawa re-electionist ako at ang nasa harapan ko ay ang impeachment, boboto ba ako na pabor o against the impeachment of VP Sara na nakikita ko na ang laki ng voting base ni VP Sara na hindi naman yan kaila sa Mindanao at parte ng Visayas. So magdadalawang isip ako kung magte-2028 yan ba kukunin ko o susuportahan ko yung Chacha na mag-extend ako, let it wither out, or talagang boboto ako na hindi talaga alinsunod doon sa impeachment. So
very enticing lalo na dun sa mga re-election senators. Ngayon, magdadalawang linggo na kung hindi ako nagkakamali ang Senate President Alan Peter Cayetano. Pero until now, ay patuloy pa rin pong umuugong itong usap-usapan na magkakaroon ng mga panibagong pagpapalit ng liderato. Lalo na't may pahayag kamakailan itong si Senator Ping Lacson. Sabi niya, expect daw natin yung fireworks. Asahan po yung pagbabago, panibagong coup sa loob po ng Senado. Ano ho yung masasabi dito? Yun nga ho, nakakalungkot nga po, 2 linggo pa lamang yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero tila baga, dito mo makikita na kung saan, politika din naman yung paraan kung paano yung pagpapalit, pero wala na ba talagang pagkakataon para mabigyan man lang ng chance si SP Alan Cayetano upang mapatunayan ang kanyang liderato? Kasi kung titignan natin, ano ba yung intention kung bakit gusto nila magpalit? At nakikita natin na ito ay napipinto base sa kung paano yung proseso o yung pagtingin doon sa darating na impeachment trial at yung flood control program. Yan lang naman yung dalawang bagay na nakikita natin bakit gustong-gusto nilang magpalit ng Senate leadership. Nakaka-importante din tignan natin is napakanipis nung paraan din kasi nung unang pagpapalit 13-11 at lalo na ngayon yung alam naman natin yung nangyari kay Senator Bato, nalagasan yung mayorya ng isang membro na kung saan 12-11. So talagang kung titignan natin, napakanipis niyan. Pero beyond the politics, ang tinitignan natin dito ay yung prudence man lang ng mga nasa minority members na kung saan ganito na ba talaga every now and then kapag tingin natin may politika, palit kaagad tayo ng membro ng ang Senate President. So yun yung mga nakikita ko natin na na sitwasyon dito po sa ating Senado ngayon. Opo, pero paano ito nakakaapekto itong papalit-palit ng leadership diyan sa loob ng Senado, Prof? Well, una ho sa lahat, malaki yung epekto nito sa pagkakataon na kung saan yung mga legislative work ho nila ay hindi na ho nila nagagampanan na maayos. Kasi tandaan ho natin, sa kada pagpapalit ho ng Senate President, nagbabago din ho yung mga committee chairs natin ho. So yung mga committee chairs, nakabase ho doon sa spoil system na kung saan siyempre bumoto ka, nandirito ka, hindi na rin din ho nakikita ito sa pagkakataon na alam o marunong talaga yung Senate, yung senador doon sa committee na kanyang hinahawakan. So nagiging political accommodation siya. Ikalawa, pagpasok ng impeachment trial na yan, ilan na lang yung makikita nating legislative work na magagampanan nila dahil kakainin oras ng mga mambabatas patungkol dito na naman sa impeachment proceeding. So napaka gulo at hindi lang ho yan, yung perception ho ng international community na mayroon hong political instability in our country. Hindi na nga gumagana o may challenge na nga sa governance pagdating sa executive. At ito pa ngayon yung pagpapalit every now and then ng Senate leadership. So, 2 linggo lang, magpapalit na naman. So, nakakalungkot kung ang motibo o ang agenda politika, hindi ho ba? Opo. Pero so far, sa assessment po ninyo, kahit sa loob ng 2 linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, ay kontento ho ba kayo sa kanyang pamamahala sa ngayon, lalo na sa pag-handle po nitong tensyon, gulo dyan sa loob ng Senado? Well, of course, yun nga rin din, hindi pa naman natin pwedeng sabihin na conclusive na yung pagkakataon na kung saan meron na talagang definite na findings doon. Under investigation pa rin din naman siya. So, bakit hindi mo nabigyan ng pagkakataon paano i-handle ni Senator Alan Peter Cayetano ito? Ako pangalawa pa nakikita ko, wala akong nakikitang iba bukod doon sa iba pang mga abogado. Dahil ito, 5 lang yung abogado natin dito sa Senado na kung paano yung mag-handle ng impeachment trial. Of course, ipinopush nila si Senator Win Gatchalian. And we don't have anything against Senator Gatchalian. Magaling si Senator Win. Nakita natin yung performance niya dun sa pagdinig ng budget. Pero ibang klaseng usapin dahil ang pagpasok ng impeachment, ang pinag-uusapan dyan is yung rules at saka yung procedure na kung saan kahit na sabihin mong meron kang consultant, merong nag-guide sa iyo, pero pagdating doon, yung wisdom mo bilang isang seasoned lawyer and being a lawyer is very important because this is beyond the political aspect, may legal proceedings ka dyan. So mahalaga yan na dapat ang nag-handle yan abogado at abogado rin. Ang problema kasi masyadong divisive at masyadong nagiging divisive at divisive basically and polarized na itong sitwasyon dahil tinitignan na dahil ito Duterte Black, ito luminya yung mga administrasyon Pinklaban Black. So yun yung nakakalungkot ko dito sa buong pagkakataong ito masyado nang kinain ng politika
at masyado ng polarize yung mga senador natin na hindi na nakikita na ano ba talaga yung para sa taong bayan. Ano ho ba talaga yung nangyayari doon sa kondisyon ng ating mga taong bayan. Opo. At sa tingin po ninyo, solid pa rin ba yung 13 senador na nasa majority ngayon, considering sa mga kinakaharap po nilang mga kaso at kontrobersya? Tingin ko solid pa rin din naman. At ito yung pinakamalaking hamon sa 13 na yan. Pagpalagay na natin 12 dahil talagang medyo hindi ko alam kung paano pa makaka-perform si Senator Bato in light ng nangyayari sa kanya. Pero yung 12 na yan, tingin ko it would either make or break them. Sa mga ipinapatang na kaso sa kanila, sa mga pressure, pwedeng sabihin natin na mas maging lalong lumakas yung kanilang band at mas mag-stick sila o magpadala sila basically sa pressure. Kasi tandaan natin, coincidence, ang tanong dyan, coincidence ng Bato at pagkatapos na magpalit ng Senate President, biglang naglitawan yung mga kaso na nais na ipataw dito sa mga ibang mga senador na umanib doon sa mga mayorya. So nandyan basically binubuhay yung usapin sa ombudsman sa kaso ni Senator Chis Escudero dun sa 2025 budget. Andyan yung dalawang magkapatid na bilyar dun sa SEC, nadadawit din si Senator Bongo, and very recently, andyan din yung SEC at saka yung usapin doon sa kaso ni Senator Marcoleta na di umano doon sa illegal campaign source. At ang pinaka-recent ay yung pagtulong di umano ni Senator Robin Padilla sa pagtakas kay Senator Bato. So, andyan yung pressure. So, ang tanong dyan, is it just coincidence? Or is it really a deliberate attempt to put pressure na para dito ito sa mga ibang mga bloke ng mayorya ay tumungo at umanib sa minority? Oo, at considering din, Prof, kung na-monitor mo yung pahayag ni Senator Amy Marcos, di ba, sabi niya, kinukumbinsi nga ang ilan po sa kanilang lumipat sa minority o suportahan nga yung dating majority para sa pagbabago ng liderato dyan sa Senado. Ang sabi pa, kung hindi isusuporta, kung hindi makakumbinsi, ay talagang kaso ang kakaharapin. Kung sila na may lilipat, may incentive package yung sinasabi niya ni Senator Amy Marcos. Prof, anong masasabi mo doon? Ayun, yun, sa pahayag po ni Senator Amy, talagang kakatok na lang ho tayo sa puso ng paninindigan ho ng atin hong mga senador. Pagdating po dyan, kasi napakahirap ho, lalo na tandaan ho natin na yung pressure mabigat kasi yung buong arsenal ng Estado ay nandyan ho. Pero sa kabilang banda, kung umanib ka naman sa kanila, ano yung gusto nating tignan dito? Nawawala na ba talaga tayo ng prinsipyo pagdating dyan? Di ho ba? So ako, tanging pagkatok na lamang ho sa puso ng atin mga senador na gawin ho kung ano yung tama, gawin ho kung ano yung nararapat para sa taong bayan. Yun ho yung tingin kong pinakamahalagang panawagan ho natin dito, no? Opo. At nabanggit mo niyo kanina, yung isa sa mga possible na intensyon o agenda nga sa likod nga ng umuugong na panibagong kudita sa loob ng Senado, bukod sa impeachment, ay sa tingin po ninyo, ay isa rin ho ba sa nakikita po ninyo ang pagbabago ng ating saligang batas? Merong nga sabi si Senator Amy Marcos at binanggit din ito kahapon doon sa Rage Coalition program sa Davao o sa Mindanao, Prof, ni Mayor Baste Duterte na merong isinusulong na CONAS o Constitutional Assembly para i-extend ang termino ng mga politiko. At meron ngang sabi ni Senator Amy kahapon or yung kamakailan ay nagkaroon daw ng pagpupulong. Si Senator Tito Soto at ang House Speaker Bogie D, kasama din daw si Senator Ping Lacson pero titinanggi po ng senador. Ano hong masasabi ninyo? Yun yung ikatlo na nakikita natin na umuugong na meron hong posibilidad na pagpupush sa charter change. Alam nyo, napakaganda ng intention ng charter change. Ako ho, isa sa mga advocacy ako ho talaga is talagang magpalit ng baguhin ang ating saligang batas at amyendahan ng ito. Pero wag naman ho natin sanang gamitin ito sa pamamaraan at magiging justification sa term extension ng ating hong mga politiko. Alam niyo, yung nakakalungkot dito nawawala ho talaga itong pinaka-importante yung wording ko, yung prudence at saka yung delikadesa na kung gagawa ho tayo ito, gawin ho natin para sa bansa natin. Baguhin natin yung sistema natin for the right reasons and not for the reasons just to extend our term and basically hold on to power. Yun ho yung nakakalungkot ho rin din dito. No? So ano ho yung intention? Balikan natin yung basic premise or basic principle. Bakit ho natin inaamyendahan at gusto ho natin amyendahan yung ating konstitusyon? Dahil marami ho dyan, dalawang bagay, political at economic. Sa political, marami hong sistema o solusyon na po pwede hong ma-address sa pangkasalukuyang sitwasyon. Ganon din ho sa economic na buksan ng ating ekonomiya. Pero kapag ito ay ginamit na justification sa pagpapanatili at pag-extend ng termino ng ating hong mga politiko, ay hindi naman ho ito tingin ko maganda.
sa pagkakataong ito. Kaya nagkakaroon po ng hindi magandang perception ang taong bayan pag pinag-uusapan ng isa-isa nagiging negative yung stigma kasi ang basic premise extension po ng term ng mga ating mga politiko. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admiral Prof, sa tingin mo ay magiging possible o realistic yan kung sakali man na mapapalitan ng tuluyan ang liderato ng Senado mula kay Senate President Alan Peter Cayetano? Maaari kung maging kompleto at yung sinasabi nga ako mamaya na magkaroon ulit ng pagpapalit talagang hindi na ho yan malayong pwedeng mangyari. At ang isa kong nakikita dyan ay lahat po ito nakadepende kapag malapit na po ang SONA at sa SONA ng ating Pangulo ay bumitaw ho siya ng charter change. Ayan na ho yun. So ang hudyat ho na ito ay validation po na talagang meron hong ganyan is kapag may kumpas o meron hong direktiba na nanggaling mismo sa ating Pangulo sa susunod na SONA na mabanggit niya ho yan. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Pero ang sumugo ngayon, CONAS daw yung kanilang gagamitin. Naging malinaw na po ba yung pagiging patakaran po dyan sa botohan kung isahan lang ang Kongreso natin o hiwalay yung boto ng Senado at Kamara? Unang-una, hindi pa po klaro yan kung boboto po ba sila jointly or separately. Kailangan pong mabigyan niya ng linaw. Ikalawa, kung totoo at kung gusto po nating magkaroon ng charter change, bakit hindi ho tayo mag-constitutional convention? Bakit ho kinakailangan mag-constituent assembly? Oho, sinasabi natin na pagka-constituent assembly at base sa datos talagang mas makakatipid po tayo. Pero sa ligang batas ho itong pinag-uusapan natin. Ang dami hong nasayang na pera sa flood control na napunta lang sa bulsa ng sino-sino. Kung talagang seryoso tayo mag-amyenda ng ating hong konstitusyon at pinag-uusapan ho natin ang kinabukasan ho ng bansa natin, ay hindi ho dapat tayo mag-atubiling, kumastos at to get the bright minds maihalal at dumaan ho sa democratic process na may representative yung talagang tao para mag-draft ng ating hong constitution. Opo, at kung sakaling maisulong itong CONAS at magiging hiwalay ang boto ng Senado at Kamara, mahihirapan pa rin sila, Prof, sa kanilang isinusulong lalo na yung term extension pagdating sa Senado. Oo, alam nyo, ang pinaka-hamon ho dyan is makukumbinse. Kasi very enticing. Kung ako re-electionist sa 2028 at kung halimbawa re-electionist ako at ang nasa harapan ko ay ang impeachment, boboto ba ako na pabor o against the impeachment of VP Sara na nakikita ko na ang laki ng voting base ni VP Sara na hindi naman yan kaila sa Mindanao at parte ng Visayas. So, magdadalawang isip ako kung magte-2028, yan ba kukunin ko o susuportahan ko yung Chacha na mag-i-extend ako, let it wither out, or talagang boboto ako na hindi talaga alinsunod doon sa impeachment. So, very enticing lalo na doon sa mga re-electionist senators. Prof, sakali man na mangyari itong umuugong na CONAS, ano ang magiging role or papel or pwede bang mag-oppose din dito ang ating mga kababayan considering naging hindi pa makalimutan natin yung nangyari sa Marcos Senior Administration na talagang ninais na mahaba ang kanyang pamumuno at ito rin yung ginawa noon na posibleng gawin din ngayon. Ano ba ang maaring hakbang na gagawin? Maaari bang magsabi ang ating mga kababayan na hindi pwedeng isulong yan? Alam niyo, nakakatawa nga ako, Sir Edmar, yung mga kritiko dati ng panahon ni Pangulong Duterte na talagang sinasabi, ina-attempt pa lang noon. Mula nga na natatandaan ho natin, bumuo mo siya para tignan yung ating evaluate yung 1987 Constitution, mag-shift tayo sa federalismo, and so on and so forth, hanggang nag-push tayo sa surgical amendments na lang. Lahat naman ito hindi ipinush dahil naramdaman ng ating Pangulo, former President Rodrigo Duterte noon, na ito ay hindi talaga prioridad at tumama yung pandemic sa pagkakataong yon. Hindi ho ba? Hindi ipinilit ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang number one na mga kritiko dito ay yung mga kritiko na, yung sinasabing term extension. Tignan natin ngayon yung mga hanay ng mga nandoon sa kritikong ito, yung mga nandyan sa Pilawan, yung mga nandyan sa Liberal na number one na nag-o-oppose na nung panahon na yon na ano ang positioning nila pagdating dyan. Bakit ho tila tahimik sila pagdating dyan dito sa alingasngas na to? At identified naman ho natin itong mga individuals na to na pagka sila ay sumuporta, what does that mean? That only means na
very political in nature. Hindi nila tinignan yung konsiderasyon noon na structural o systemic yung paraan dahil kailangan natin. Pero ngayon is kakainin lahat ang prinsipyo. Kakainin lahat ang ang ipinaglalaban para lang hindi makaupo talaga ang Duterte at magkaroon talaga ng term extension. At the end of the day, it's always power, Sir Edmar. Opo, lipat po ako dito naman sa umuusad na anti-dynasty bill dyan po sa Kamara, itong House Bill number 8389 kasi ang debate talaga dito, merong anti-political dynasty na mga kataga sa ating konstitusyon pero yung mga patakaran mismo wala. Pero nakikita mo ba na mai-eliminate nitong House Bill 8389 itong dinastiya sa politika po, Prof? Hindi ho. Alam nyo, tigilan na alam nyo baka hindi masyado ho kasi ang diskurso kasi nilalagay na kapag nakapagpasa ng anti-political dynasty provision, ito yung para magiging silver bullet para maayos yung sistema ng politika natin. Hindi po. Kasi alam nyo, maraming dynasty din po sa buong mundo. Hindi lang naman ho yung Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng negative connotation sa dynasty is because yung nakikita ho natin doon sa kondisyon ng ibang lugar natin dito. Ang dynasty ho, pwede ho natin sabihin both good and both pwede kong sabihin natin mabuti o hindi rin din ho nakakabuti. Pero para sa akin po, dapat ho, mag-focus tayo doon sa electoral reform. Ano ho yung electoral reform? Baguhin ho natin yung sistemang electoral sa ating bansa. Unang-una ho, Sir Edmar, pwede ho dapat tayo magkaroon ng tinatawag na democracy fund. Ano ho itong democracy fund? I-limit ho natin na magkaroon ho yung finance na sino ho yung pwede mag-contribute, may ceiling lamang para mas magkaroon ng accountability. Gawin ho natin yung mga political parties ho natin na i-subsidize ho ng government para subject sila sa same auditing system na katulad ng ginagawa ng COA. Tanggalin din natin yung balimbing o yung political third quotation. So palakasan ho natin yung partido pang political. Kasi hindi naman ho masasagot ng dynasty ho yan eh. At yung sinusulong ho nilang dynasty, it will strengthen the dynasties, not limit them. Bigyan ko ho rin din kayo ng isang konsiderasyon. Pagka yan ay ipinasa, alam nyo magkakaroon yan ng vacuum. Saan mapupunta yan? Patungo na doon sa party list system. So makikita na nga natin ngayon, yung party list system, naging extension na rin din ng mga dinastiya. Una yan. Ikalawa, yung tinatawag ko ho na horizontal approach. Ano ho yung horizontal approach? Dati vertical, sinusungkit nila sa local, magpapatakbo sila ng pamilya sa national. Ngayon, anong ginagawa nila? Horizontal. Pag sinabing horizontal po, nagbabayan-bayan sila, nagpapakasal yung second, yung 5th or 6th generation nilang kaanak, doon din sa kaanak ng ibang pamilya doon. Intermarriage basically po, or nagsisettle sila sa ibang lugar, creating other dynasties from other places. Ito na ho ang phenomena na nangyayari ngayon. So nakakaroon ho siya ng vacuum. Hindi ho siya silver bullet na masasagot ko yung ating problema. Opo. Prof, si Jade po ulit ito. Si Senator Amy Marcos may Facebook post na nananawagan nga o humihikayat sa kanyang mga kasama dyan sa Senado, Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa, na simulan ng imbestigahan itong itong flood control anomaly. Kailangan buksan na ito, simulan ng Blue Ribbon Committee. At ano ho yung sa tingin po ninyo, dapat napapanahon na or dapat na bang buksan pumuli ang investigasyon kaugnay nga ng flood control anomaly? Matagal na ho dapat yan. Matagal na po dapat yan. Kasi alam naman ho natin na nung nakaraang Blue Ribbon Committee, bitin. At yung inaakala ho natin ng mga tao na dapat ho na managot, hindi pa rin din ho napapanagot. So, long overdue, hindi satisfied tingin ko yung taong bayan doon sa committee report at hindi rin din satisfied doon sa mga personalidad o yung mga taong kinasuhan. Na-appreciate natin may mga nakasuhan pero sila lang ho ba talaga yung mga tao na dapat kasuhan o mas malalim pa ito o buong spectrum ba? Yun yung dapat ho natin. Kailangan ho natin ng accountability at transparency pa ho dito. At wala ho dapat itong sinisino. At ito rin ang isa sa mga nakikita niyong dahilan bakit may parang bali-balita ulit ng pagbabago ng liderato. Ayaw buksan ulit itong investigasyon. Tama po. Dalawa lang naman ho. Yung ikatlong punto na talakay din natin kanina. Una ho, mabigat ho dyan yung impeachment. Ikalawa po, yung flood control. At ikatlo, yung plano, kung totoo man yung planong pagpupush ng charter change po. So yan ho yung tatlong pinakamabibigat na agenda na usapin na kung saan mahalaga o critical na makuha ang Senate leadership. Opo. Huli na lang, Prof, sa tingin mo, magandang accomplishment ito para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makasuhan yung mga sinasabing may
kontrobersya o may atraso sa gobyerno, lalo na itong paghahabol, kung makulong man o madakip man, mahuli man itong si Senator Bato de la Rosa. Sa tingin mo, itong lahat ng mga nakikita natin ngayon ay magiging bahagi po na magiging sona, nabanggit po ninyo kanina, ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Tingin ko hindi sa karakter naman na nakita natin sa ating Pangulo noong nakalipas na 3 taon. Hindi niya didiretsuhin yung mga ganyang kabibigat na issue. Hindi head-on na katulad nung nakalipas na administrasyon na yung positioning niya pagdating dun sa mga issue. Talagang as much as possible, neutrality at saka yung pag lumamig na saka siya magkokomento. He won't take it head-on. Secondly, ang inaantay ng taong bayan is siguro sa nalalapit na SONA, anong gagawin ng ating administrasyon? Anong gagawin ng gobyernong ito sa patuloy na pagsabsab ng piso at sa patuloy na paghirap ng buhay ng mga Pilipino na hindi pa rin din hanggang ngayon bumabalik sa dati yung presyo ng langis? Diba? Lahat ng ito sisingilin tayo sa susunod na taon. Dumadami. Bagamat sinabi nila na dumami may trabaho. Ang tanong, sapat ba yung trabaho na kinikita? Hindi ho ba? So, ito ho, ang SONA, ang tingin ko ho sana na maging naman ng SONA ay hindi ibida yung achievement. Pero sabihin ko ano talaga yung totoong estado ng ating bansa at ano ho yung dapat gawin. Kasi ang kadalasan ho kung nararamdaman natin is hanggang sa salita lang po eh. Pero hindi talaga nararamdaman ano yung pagsusumikat na ginagawa ng ating pamahalaan. Of course, sasabihin ho nila, alam ko may magkokomento na sasabihin nila, meron naman pong ayuda. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros